Ngayon po ay pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sana'y pagpalain at pagyamanin aming parokyang pinamayanan. Ang kagawad namin sa'yo, iwalang naman ang loob sa iyo. Sa gawa'y tulungan at namulan, ang buhay na amaan sa'yo'y patulan. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen, at gayon din ang patrong universal ng ating inang simbahan. Kasama sa pagdiriwang ang aking pong pagpapasalamat sa biyaya ng buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilaling ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo po na di nagmamaling, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo po, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa ay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y mamamalagi. Ako'y tatawaging Ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos sa kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria,
sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page. Sa lahat ng mga naririto sa ating simbahan, kagalang-galang na Congressman Miro, sa mga kasama, sa mga kaibigan, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Bagamat ang kapistahan ng ating parokya ay tuwing unang araw ng Mayo, sa titulo ng Patrong San Jose Manggagawa, bawat pagdiriwang patungkol sa ating Tata Jose ay araw na mahalaga para sa mga taga-parokya. Kung kaya't halos pantay ang pagpaparangal na ating ipinagkakaloob sa ating Tata Jose sa dakilang kapistahang ito na laan para sa Kanya bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen at ang patrong universal ng ating inang simbahan. Isa sa mga masasabi nating tahimik o pinakatahimik na tauhan o karakter sa ating ebanghelyo, itong si San Jose, ang asawa ni Maria. At ang isang pinaka naglalarawan sa kanya sa ating ebanghelyo ay ang tawagin siya bilang isang taong matuwid. Tulad ng ating narinig sa Ebanghelyo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. He is an upright man. What is the meaning of being upright? Ano bang kahulugan ng pagiging matuwid? Simulan natin sa mga katangian ni San Jose na nagbunsod sa Ebanghelyo na isulat na tunay ngang siya'y matuwid na asawa ng mahal na Birhen. Una na natin siyang natagpuan sa Ebanghelyong ating natunghayan. Nakatakda siyang pakasal kay Maria. At natagpuan niyang nagdadalang tao si Maria. Hindi lang basta isinarado o ipinikit ni San Jose ang kanyang mata sa katotohanan ito. Bagkus, kinilala niya na ang dahilan ng pagkakatawang tao ni Maria ay hindi gawa ng Diyos o hindi gawa ng tao kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat ayon sa batas ng mga Hudyo,
Sino mang matagpuang nagdadalang tao bago pa ikasal ay kailangang mamatay sa pamamagitan ng pagbabato. Kaya mga kapatid, hindi nagdalawang isip si San Jose noong marinig niya ang tinig ng anghel ng Panginoon sa kanyang panaginip. Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Opo, ang unang katangian ng pagiging matuwid ay ang pagpapahayag ng katapatan. Tapat sa salita ng Diyos, tapat sa panukala ng Diyos si San Jose. At siya ay nagtitiwala kahit pa ang boses lamang ng anghel ang kanyang narinig. Ang pagiging tapat ang siyang kauna-unahang katangian ng pagiging matuwid. Ang ikalawa ay ang tinatawag na mabuhay sa katotohanan sa pamamagitan ng pagiging authentic person. Truth with authenticity. Walang pag-aalinlangan. Tapat at totoo. Sa mga pagkakataon na si Jose ay maririnig natin sa Ebanghelyo, walang ibang pagpapahayag kung hindi ang maging totoo sa kanyang bokasyon o tungkulin bilang ama ng ating Panginoong Hesukristo at asawa ng mahal na birhen, nangangahulugang tagapangalaga ng banal na pamilya. At iyan ang katotohanang tinanggap niya at siya'y hindi lamang tapat, kundi authentic to His promise and to His vocation. Pero hindi lamang iyon, sapagkat dagdag pa sa katangian ng pagiging matuwid ay ang maging mahabagin. He was compassionate. Compassionate sapagkat narinig natin na hindi niya ibig mapahamak si Maria, bagamat maraming katanungan sa kanyang isipan dahil hindi naman agad-agad na mauunawaan ng isang tao ang nangyayari sa pamamagitan lang ng isang panaginip. Kaya makikita natin yung tinatawag na damdamin ng pagiging mahabagin sa pamamagitan ng pag-ako sa responsibilidad. Dahil alam niya ang kasasadlakan ni Maria kung ito ay tuluyan niyang hihiwalayan bago pa ang kanilang kasal. He was compassionate. But he also was responsible. Responsibility of taking care of the child of the mother Mary. Ang lahat ng itong mga katangian ni San Jose ay itinatampok sa atin ngayon upang tayo rin ay laging magsumikap mamuhay ng matuwid tulad ni San Jose sa ating buhay pananampalataya at lalo't higit sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Maging matuwid sa pamamagitan ng pagiging tapat, namumuhay sa katotohanan, authentic o totoo sa lahat ng pagkatao, compassionate
and responsible person. Kung tayo ay tutulad kay San Jose, batid natin na kailanman ang Diyos ay kaysa natin sa lahat ng sandali ng ating buhay. At mismo ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat ng paraan upang anumang ating gampanan ay laging maisa katuparan. O mahal na patron naming San Jose, ipanalangin mo kami. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni San Jose na isang lalaking matuwid, marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asaway magsama na may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimikhati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa na walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandahang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinihingi, dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng bulati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalagarin sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit nahin,
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan din namin sa misang ito. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasawahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa nag-aalis na makakasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makakasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na makakasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
lilim ng iyong mga pagpapala. Umawi ang buong galang. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtasa'y tiyak kung hawak mo ako. Nag-iiwan ang hari, ang Diyos siyang dahilan. At sa iyo ay nagahong kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihiplay. Pagtatagpulong mo sa tuwing ay taglay sa dilim ng iyong mga pagpapala. Umaawit ako. Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, magsiupo po. Manalangin Manalangin. tayo. Tumayo po. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo at ngayon ay gaganapin po natin ang pagtanggap at pagtatalaga sa mga bagong kasapi ng ating pong Confradia de San Jose. Mahal na naming Kura Paroko, narito po ang mga bagong miyembro ng Confradia de San Jose. Tatawagin ko po yung pangalan at pumunta sa harapan. Susan Lopez, Jet Pangilinan, at Chit Pilayo, Nini Magkamit, Benjamin Magkamit,
Beth Nucong, Doreen Mamaril, Romy Biliran, Georgia Soriano, Ana Marie Garcia, Nati Bunagua, Rosemary Camelia, Helen Reyes, Auhaw Mata, Marina Malikdin, Baby Ibarra, Magdalena Sion. Pakihawakan lang po yung mga eskapularyo. Mga kapatid, ngayon higit kailanman ang simbahan ay kumikilala at tumatangkilik sa mga nagnanais na maghandog ng sarili at panahon sa ating Panginoon. Sa makatuwid, tinatanggap niya at iginagawad ang kanyang pagbabasbas sa mga anak na may pagnanasang maglingkod at mangalaga sa kanyang simbahan. Hayagan ninyong ipahayag ngayon ang inyong pasyang magsasabalikat ng tungkuling paglilingkod dito sa ating parokya. Sumunod po kayo sa akin. Kaysa ng mapagmahal na Ama Panginoong at ng ating Panginoong Hesukristo, na umaasa sa banal na Espiritu Santo Na umaasa sa banal na Espiritu Santo at kasama ng buong sambayanan ng Diyos. Ako si isang Kristiyanong hirirang ng Diyos na nakaranas ng pagliligtas ni Hesukristo at patuloy na hinuhubog sa liwanag ng Espiritu Santo ay malayang tumutugon sa kalooban ng Diyos Ama na makibahagi sa misyon ni Kristo, na maging mahusay at tapat na tagapagsilbi sa banal na misa at sa iba pang liturhikal na pagdiriwang sa ating parokya. Magsikap lumago at magiging matatag sa aking pananampalataya bilang isang Katolikong Kristiyano. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at katungkulang iginawad sa akin ng ating inang simbahan at ng ating obispo, Bishop Ruperto, tinatanggap, itinatalaga, isinusugo at binabasbasan ko kayo upang maging mga bagong kaisa ng Confradia de San Jose dito sa ating parokya, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, narito po at palakpakan natin ang mga bagong miyembro ng ating pong Confradia. Maraming salamat po. Ang Confradia de San Jose ay muli nating binuhay dito sa ating parokya upang manguna sa pagpapalaganap lalo pa ng debosyon sa ating patrong San Jose. No, ito ay muli nating pinasimulan noong taon ni San Jose at nawa ay lalo pang lumago, lalong-lalo na sa mga
kalalakihan ng ating parokya. No? Kasi yung mga babae usually ang nagiging members, pero mas kailangan din natin mga lalaki ng mga tatay. So sila yung tagapangalaga. Kaya kayo nandito sa unahan, mga taga-barangka, mag-kompradiya kayo. Bago po ang ating huling pagbabasbas, nais ko pong pasalamatan ang bawat isa sa pagiging kaisa ng ating banal na misa ng pagpapasalamat sa dakilang kapistahang ito ni San Jose. At ang aking ding pasasalamat sa inyong mga pagpati para sa aking 48 na. Alam nyo, isa sa pagpapasalamat ko kasama sa kaloob ng buhay, the gift of life from God, ay ang ipanganak ako mismong sa araw ni San Jose. Di ba? Kasi kahit wala akong handa, si San Jose laging may handa. Kaya ho, laging may masaya ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose. Kaya nagpapasalamat ako na ako'y pinanganak ng aking nanay sa araw ni San Jose. At nagpapasalamat po ako sa presensya ng aking mga kaibigan, mga kamag-anak na naririto, at mga bumati sa akin, at sa presensya rin ng ating mga naritong panauhin, ng ating kagalang-galang kong Miro. Maraming salamat. At nais ko pong anyayahan kung microphone. Hindi na daw. Sabi ni Kong. At may pahayag po ang ating kagalang-galang Congressman Miro para po sa ating parokya. Happy birthday, Padre. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning din Hindi po. po ako medyo sanay magsalita sa bahay ng Panginoon. Lahat po tayo sa bawat araw naghahanap ng inspirasyon sa hirap po ng buhay. Tayo po ay nagpupunta sa simbahan dahil lahat po tayo may pagkauhaw na hinahanap. Yun po ang dahilan, yan ang natutunan ko sa aking mga magulang. At parang tila pinapaalala ng nanay ko na sobrang lapit sa Panginoon dahil ang araw din po na ito ay ang pangalawang taon simula nung siya'y namatay. Na nagkataon po, sabi ko kay Padre, ngayon ay sineselebrate namin ng isang malungkot na araw, pero na-discover ko rin po sa araw na ito, dahil birthday niya, para na rin po natin sineselebrate yung buhay ng aking ina. Ina po siya ng 10. 10 kami magkakapatid. Ako po'y bunso. At bilang ganti at sa kabaitan po at pagtanggap po ninyo sa amin dito, ay kung ano pong aming maitutulong po sa parokya, kay Padre, ay buong puso po namin ibibigay na walang pag-iimbot. So sa ating lahat po, maraming salamat, Father. Happy birthday. Ayoko pong matapos ito na hindi po kami kakanta ng Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Padre, meron din po kaming maliit sa tulungan po natin sa lahat po ng mga naglilingkod sa simbahan. Ay napansin po ni Teacher Stella na merong kaunting pwedeng maitulong din sa simbahan. Meron po kaming ito-donate na 2 pong malalaking TV para po makatulong sa pagsagot po ng ating mga... Maraming salamat po sa TV, sa monitor,
na ipinagkakaloob po sa ating simbahang pamparokya. Minsan kasi, Padre, yung kabataan hindi na alam ano isasagot. So maganda po yung nakikita ko sa monitor. Ano po? Father, happy birthday po. Happy birthday. Para po kay San Jose. Opo. Salamat po. Maraming salamat po, Kong Miro, at sa mga kasama niyo. Alam niyo, simula nang magpandemya, nagkaroon po ng problema yung ating pong mga monitors dito po sa simbahan at 32 inches TV ang ating mga monitors na dahil hindi naman madalas gamitin din po dahil pandemya, no? Wala tayong mga misa at unti-unti tuluyan nasira. At nung pinaalis ko, nung nasira, sabi ko hindi iyan ang ating priority sa paggastos ng parokya. Mas maraming inuuna ho, kaya hindi ho ako bumibili, no? Dahil mas marami kung dapat unahin pagkagastosan sa ating parokya. Pero isa sa mga iniisip ko, balang araw bibili ulit tayo. Sabi ko, mahirap din kasi nung wala kang ginagamit. No? Nangihiram tayo ng LCD projector o LED projector kapag ka meron po tayong mga talks at saka yung ating po mga seminars. Kaya ho, sabi ko, talagang kailangan, pero tatansyahin ko pa ang budget. So nung nagsimba po ang mag-asawa, kaya nakita rin naman nila na kailangan ng ating simbahan, minabuti po nila, no, ito, hindi ko alam na ganun kalaki. Kaya taus-pusong pasasalamat sa ngalan po ng parokya ng San Jose Manggagawa dito po sa Barangka at siyang sumasakop din sa Barangay Tanyong. Maraming salamat po sa inyo. May kaunting salo-salo ng agahan kahit tanghali na sa pagkatapos ng ating misa. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sana'y pagpalain at pagyamanin aming parokyang pinamayanan. Amang gagawin nagis sa'yo, tiwalang buhay ang noo sa iyo. Sa gawa'y tutungan at naulan, ang
sikap magbagong dangal, sintang pintakasit kami tulungan. O San Jose, O San Jose. Happy birthday.